Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Huwebes ay matatagpuan sa mga awit, Kapitulo 91, talatang 14 hanggang 16. Ito ang sinasabi, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't iniligtas ko siya. Aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakanya sa kabagabagan. Aking iligtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Saglit po tayong manalangin. Panginoong Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa iyong walang hanggang pagmamahal na siyang nagbubuklod sa amin bilang mag-anak. Maghari ka nawa sa aming mga puso at punuin mo ng pag-ibig at katapatan, kapayapaan at kasaganaan ang aming tahanan. Patuloy mo po sanang basbasan ang aming pamilya. Patatagin mo po kami sa pananalig sa iyo, lalo na sa panahon ng kahinaan at pagsubok. Lingapin mo po sana ang mga pamilya na ngayon ay nagdaranas ng matinding kahirapan at pagdurusa. Nawawala ng pag-asa at nagkakahiwalay dahil sa hindi pagkakaunawaan. Turuan mo po kaming laging magpasalamat sa biyaya ng buhay, pananampalataya at kaligtasan. Akayin mo po kami sa kabanalang handog mo upang maging mabuting halimbawa kami sa isa't isa, mga pamilyang Pilipino na may takot sa Diyos, nagsisikap, magmahalan ng wagas, naghahanap buhay ng marangal, nagmamalasakit sa aming kapwa. Nagpapasalamat din kami, O Diyos, sa magandang umaga na ibinigay ninyo sa amin upang hilingin sa inyo, Panginoon, ang kagalingan ng aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo po silang abutin at pagalingin, Panginoon, upang manumbalik ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon ay papasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagbabiyahe. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Magproteksyonan mo sila, Panginoon, sa kapahamakan sa daan, O Diyos. Amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kapatid na nagtatrabaho sa ibang bansa. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Amin din naalala ang aming mga kapatid na magse-celebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Dalangin ko, O Diyos, ang pag-iingat mo at pagpapala ay ibuhos mo sa kanilang tahanan sa araw na ito. Gayon din po, Panginoon, sa mga kapatid namin na nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo sila, ingatan. Maraming salamat po sa lahat ng katugunan sa aming mga panalangin.
Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo sa patnubay ng Espiritu Santo magpawalang hanggan. Amen. Ang kaligtasan ng Diyos, mga kaibigan, ay tumutukoy sa kanyang gawain sa pagliligtas sa sangkatauhan. Sa panahon ng batas, ang Diyos ay nagbigay ng kautusan at mga batas upang gabayan ang tao na patnubayan ang kanilang mga buhay sa lupa, na nagpapahintulot sa tao na malaman kung ano ang kasalanan. Sa panahon ng biyaya, ginawa ng Diyos ang gawain ng pagtubos, pagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Sa mga huling araw, inihanda rin ng Diyos ang kaligtasan para sa mga naghihintay sa Kanya. Mga kasalanan ng tao ay ganap na linisin. Ang kaligtasan na ito ay may kaugnayan sa ating mga kalalabasan at patutunguhan at napakahalaga sa ating naligtas sa kaharian ng langit. Kaya, ano ang kaligtasan na inihanda ng Diyos para sa atin sa mga huling araw? Paano natin makuha ito? Ayon sa Salmo 91:14 hanggang 16, ay isang pangako mula sa Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Sa mga talatang ito, mga kaibigan, ipinapahayag ng Diyos ang Kanyang pag-ibig at proteksyon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang pag-ibig at proteksyon ng Diyos ayon sa Salmo 91 verse 14, ang Diyos ay magliligtas at magpuprotekta sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang pag-ibig na tinutukoy dito, mga kaibigan, ay hindi lamang emosyonal na pagmamahal, kundi isang pag-ibig na nagpapakita sa pamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon sa mga taong nakakakilala sa Kanyang pangalan. Ang pagkilala sa Kanyang pangalan ay hindi lamang pag-aaral ng Kanyang pangalan, kundi ang pag-unawa sa Kanyang katangian at mga gawa. Ang pangako ng Diyos sa panahon ng paghihirap, ayon sa Salmo 91 verse 15, binanggit ng Diyos na sasagutin Niya ang mga panalangin ng mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay naroroon sa panahon ng paghihirap at Siya ay magliligtas at magpaparangal sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang pangako ng Diyos na sasagutin Niya ang mga panalangin ng mga taong nagmamahal sa Kanya ay isang malaking pag-asa sa panahon ng paghihirap. Ang Diyos ay hindi nag-iiwan ng Kanyang mga anak sa panahon ng pagsubok, at Siya ay laging handang tumulong. Iyon po ang pangako ng Diyos. No? Ang pangako ng Diyos ng isang buhay na puno ng kasiyahan. Ayon sa Salmo 91:16, ipinangako ng Diyos na bibigyan Niya ng mahabang buhay ang mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang mahabang buhay na tinutukoy dito, mga kaibigan,
ay hindi lamang ang physical na buhay, kundi isang buhay na puno ng kasiyahan at layunin. Ang Diyos ay nagnanais na makita ang kanyang mga anak na masaya at nagtatamasa ng buhay. Ang pagsunod sa kanyang mga utos ay nagdadala ng kasiyahan at layunin sa buhay. Ang Psalm 91:14-16 ay isang makapangyarihang pangako mula sa Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang Diyos ay nagbibigay ng proteksyon, sagot sa panalangin, at isang buhay na puno ng kasiyahan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ang mga talatang ito, mga kaibigan, ay nagbibigay ng pag-asa at lakas sa panahon ng paghihirap at nagpapatunay na ang Diyos ay laging naroroon para sa Kanyang mga anak. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Mahal naming Panginoong Diyos, hinihiling ko po ang iyong pag-iingat sa aming pamilya, sa aming mga anak, sa aming asawa, sa aming mga kaibigan, habang ginagawa namin ang aming araw. Iligtas mo kami sa kapahamakan at tulungan mo kaming magtiwala sa iyong pangangalaga at patnubay. Bigyan mo kami ng lakas at tapang, Panginoon, na malampasan ang anumang mga hadlang sa darating sa amin. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen.